Shalom. Shalom Aleichem, isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. Tayo ay nagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoon na pinabasa sa lahat ng mga Katolik ng simbahan. Before tayo magpasimula, let us begin it with prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh God, we praise you and we thank you for this morning, for this another life, another day, another blessings, another opportunity, another privilege that you gave to us. We thank you for this morning. We thank you for all we have received from you last week. And as we start this day, we entrust you this day, including all our needs, all our loved ones, and all our possessions, all our heart's desires, all our petitions. And this morning, we thank you, and we ask you for our forgiveness of all our sins. We ask forgiveness for all our sins in our words, actions, and thoughts. The things we're supposed to do but we fail to do, and the things we're supposed not to do but we do. We ask for forgiveness, O God. Have mercy on us and bless us, so that we may be worthy in your sight. And this morning, we entrust you this Catholic Daily Gospel reading and reflection, and we claim your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon, our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretensions raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. And we entrust you this day, and we ask you to bless all those who will consider to listen to your word, and bless all those requests of them, and bless us all today, including all person that is close to us. We entrust you this morning. May your name be praised and glorified. In Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mga kapatid. And the Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Mark, chapter 53 to chapter 6, verses 53 to 56. Glory to you, Lord. After making the crossing, they came to land at Gennesaret and tied up there. After making the crossing, they came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scattered about the surrounding country and began to bring the sick on mats to wherever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak. And as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, kapatid. So, sa public ministry ng Panginoon, kaya nga kung alala natin na every time na may mapagaling ang Panginoong Kristo, ay lagi niya binibilinan sana yung mga tao na hindi
hindi ipagsasabi yung nangyari sa kanila. Pero ang mga tao ay patuloy na sa kanilang kagalakan ay patuloy nilang itong ipinamamalita or ibinabahagi sa iba na napagaling sila ng Panginoong Hesukristo. So that is why na makikita natin na kahit saan pumunta ang Panginoong Hesukristo ay nakikilala sa ng mga tao at dinumudumog sa ng mga tao para sila ay mapagaling. So kaya nga ang mga tao ay namamanhik or nakikiusap na kahit mahipo man lamang ang laylayan ng kanyang mga damit, sila ay gumagaling. Actually, previously na-share na rin natin ito, mga kapatid, na lahat ng bahagi or parte na may kaugnayan sa Panginoon ay merong biyaya or kapangyarihan na dumadaloy, mga kapatid, di ba? Ang isa sa famous na napagaling because of the tassel of the Lord or yung clock ng kanyang garment is yung babaeng dinurugo for 12 years. So, mga kapatid, kaya that is why itong mga tao nito ay naghahangad na mahipo man lamang ang laylayan ng Panginoon, ay sila ay gagaling. Yun nga sabi natin na lahat ng bagay or parte na may kaugnayan sa Panginoon ay merong biyaya na dumadaloy ng kapangyarihan or pagpapagaling. Di ba nabanggit nga natin previously na kay si San Pedro, di ba? Si San Pedro ay siya yung pinuno ng mga lagad sa atin sa Catholic Church. Siya yung kinikilala natin na Santo Papa kasi siya naman talaga, kasi siya yung binlinan ng susi ng kaharian ng langit. And then makikita natin doon sa Book of Acts na yung anino ni San Pedro ay nagdudulot ng kagalingan. Di ba? Anino niya pa lang yun. So ano ba si San Pedro? Siya ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Siya yung pinuno ng mga apostol. Siya yung kinikilala natin na Santo Papa sa Catholic Church. Anino niya lang, mga kapatid. Then si San Pablo. Ganun din si San Pablo. Actually, doon yun sa Acts chapter 5, yung kay San Pedro, na anino pa lang ay nagdudulot ng kagalingan sa mga tao, mga kapatid. So, okay. Sa Acts chapter 5 verse 15, sabi dito, thus they even carried the sick out into the street and laid them on cots and mats, so that when Peter came by, at least, take note, Acts chapter 5 verse 15, at least his shadow might fall on one or another of them. So, anino lang ni San Pedro ay nagdudulot ng kagalingan. So, sino ba si San Pedro? It is not because of Saint Peter's power, but it is because of our Lord Jesus Christ. So, sabi ko natin na itong sa Ebanghelyo ngayon, yung mga tao naghahangad na mahipo lamang yung laylayan ng Panginoon, sila ay gagaling. Kasi sabi nga natin, lahat ng may parteng connection sa Panginoon ay merong biyayang dumadaloy. So, ang ikalawa, di ba? Ang ikalawa, si San Pablo. Sino ba si San Pablo? Si San Pablo ay late na tinawag ng Panginoon na maging alagad. Di ba dun sa Acts chapter 19, mga kapatid, di ba? Na yung mga panyo naman at mga dilantar na nanggagaling sa kanya pinapadala sa mga may sakit, at lahat ng makahipo noon ay nagkakaroon ng kagalingan at lumalayas ang demonyo. So, ganon, mga kapatid, na may mga biyaya na
dumadaloy galing sa Panginoon sa kanyang mga alagad. So that is why, kaya nga sa atin sa Catholic Church, naniniwala tayo na everything that pertains to the Lord that has a connection with the Lord ay merong biyaya na dumadaloy na kagalingan. Sister Nelia Conson, good morning, Sister Nelia. Okay, so yun mga kapatid, that is why in the Catholic Church, merong mga tao, or marami sa atin, na that is why, di ba, yung mga tao na naghihipo sa mga imahen ng Panginoon, sa Black Nazarene, sa mga imahen, mga religious images, mga sacred items, merong biyaya. Kasi kung babalikan din natin, kahit sa Old Testament, di ba, na-share na natin yan, yung buto ni Elijah, di ba, kung naalaala nyo, narinig nyo ba yun, yung binahagi natin, na doon nung, sa Old Testament, sa buto ni Elisha, sa Old Testament, sa buto ni Elisha, hanapin natin mga kapatid. Sa 2 Kings chapter 13 verse 21, 13 verses 21, sa 2 Kings, makikita natin yun yung mga bandits ay may mga Hudyo, mga Israelita na may dala-dala silang namatay, may dumaan na mga bandits. So, sa takot nila ay bigla nilang naipasok yung bangkay doon sa libingan ni Elisha. At nung makadaiti yung bangkay nung namatay, ay nabuhay siya. Nung madaiti yung bangkay ng namatay sa buto ni Elisha. Si Elisha ay successor ni Elijah, di ba? Si Elijah ay propeta ng Diyos, then ipinasa niya ito kay Elisha yung kanyang pagiging propeta. So yun, na makita natin sa 2 Kings chapter 13 verse 21, nung madaiti yung buto ni Elisha, nang namatay sa buto ni Elisha, nabuhay yung tao na yun, mga kapatid. So that is sa mga Bible, na that is why we in the Catholic Church, hindi natin pinagbabawalan yung mga ganun, kasi what matters is yung kanilang pananampalataya, sapagkat alam natin na ang mga lingkod ng Panginoon ay may biyayang dumadaloy. It is not because of them. Pag sinabing dumadaloy, flowing from them, but the source or the blessings that flows from them is not from them. Dumadaloy lamang sa kanila, coming from the Lord, flowing from them, going to us. Yan, mga kapatid, hindi galing sa kanila, kundi galing sa Panginoon. That is why in the Catholic Church, makikita natin, di ba, may mga humihipo sa imahen ng Black Nazarene. Bakit sinasabi nila na maraming gumagaling? Kung titingnan natin kung bakit maraming gumagaling, sapagkat ang imahe ng Black Nazarene ay naglalarawan ng paghihirap ng Panginoon, ang kanyang Via Dolorosa mula sa Jerusalem papuntang Golgota. Yan yung paglalarawan ng Black Nazarene. At alam natin, kung babasahin natin sa Isaiah chapter 53, good morning, Carmen. Kung babasahin natin dun sa Isaiah chapter 53, may binanggit doon sa Isaiah chapter 53, basahin niyo po doon, sinasabi na, by His stripes, we are healed. Sa pamagitan ng kanyang mga latay, ng mga sugat at mga latay, tayo ay gumaling. Yan. So, merong dumadaloy ng kagalingan, mga kapatid.
by mere touching religious objects, images that pertains to the Lord, that has a connection to the Lord, to our Lord Jesus Christ, ay merong biyaya na dumadaloy ng kagalingan. That is why. Kaya dito sa Ebanghelyo, ang mga tao na mamanhik na kahit mahipo man lamang yung laylayan ng Panginoon. Of course, mga kapatid, sa atin sa Catholic Church, bagamat ganun na merong biyayang dumadaloy sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Pero sana ay matutunan din nating sampalatayanan na kasi dito, ang mga tao gusto nilang mahipo ang Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo ba dito sa banal na kasulatan, sa Salmo, na every time na iparating ng Panginoon yung kanyang salita, ay meron ding biyaya ng kagalingan dumarating. Di ba? Naalala niyo sa Matthew chapter 8, ang centurion, hindi niya na hinayaan. Sana ganito rin na hindi lamang ma-establish yung pananampalataya natin sa paghipo, kundi ma-establish din natin yung pananampalataya sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat in preaching alone the Word of God, ay mananampalataya sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat in preaching alone the Word of God, ay merong biyaya din na dumadaloy. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Mga kapatid, totoo yung narinig nyo. Makikita natin yan dito sa, yun nga, binanggit natin, yung Matthew chapter 8, ang centurion, di ba? Hindi niya na hinayaan ang Panginoon na pumunta sa kanila para hipuin ang anak niya or yung alipin niya ng centurion. Ano sabi niya? Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Yan, familiar sa yung word na yan. Binabanggit natin sa banal na misa. Diba? Sa Matthew chapter 8. But say only a word and my servant shall be healed. Yun yung ina-expect din sana ng Panginoon sa atin. Kung na-establish natin, kung nagawa natin sa sampalatayanan, na sa paghipo natin ng mga bagay na mga religious objects or ng mga bagay na may kaugnayan sa Panginoon, ay merong kagalingang dumadaloy, why not hindi natin ma-establish din or magkaroon tayo ng pananampalataya na sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos ay meron din kagalingan. Di ba, mga kapatid? Kasi sinasabi niya dito sa Psalm 107 yata yun, mga kapatid, nanapin natin. Ayun, tama. Psalm 107 verse 20. Sabi niyo, send forth the word to heal them, snatch them from the grave. Sabi niya, ipinadala niya ang kanyang salita, send forth His word, at sila ay gumaling. Basahin natin sa Tagalog. Okay, sa verse 20, Psalm 107 verse 20. Sa awit 107 verse 20. Sa salita lamang na kanyang patid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. So you see, so kung nakayanan nating sumampalataya that by mere touching to anything that pertains to the Lord, that has a connection with the Lord, gives healing or brings healing, why not let us believe also that as we hear the Word of God, kapag mapakinggan natin yung salita ng Diyos, ito ay magdudulot sa atin ng biyaya ng kagalingan. Kasi sabi dito sa Psalm 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Okay? You see, mga kapatid? Why not claim this also?
Gawin nating memory verse, gawin nating ipanghawakan natin itong word na ito na pangako ng Panginoon. Kaya nga, sabi natin kanina, isa sa reference natin is yung ang centurion dun sa Matthew chapter 8. Di ba? Nung pupuntahan na ng Panginoon, sabi niya, sige, puntahan natin at pagalingin natin ang alipin mo. Di ba? He refused. Sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat na pumunta pa sa aking tahanan. Sabi niya, ako'y merong mga tauhan, sasabihin ko lamang at kanilang sinusunod. So you see, the authority of a spoken word. The authority of spoken word. Just say a word. Kaya nga, kung titingnan natin, isa yun sa pananampalataya na kinommend ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dito sa verse 11, good morning, Brother Romy. Kaya nga, kung babasahin natin dun sa Matthew chapter 8, verse 11, kinommend ng Panginoon yung pananampalataya ng centurion. Okay? Ano sabi dito sa Matthew chapter 8, verse 11? So, sabi dito sabi niya, dahilan dun sa binanggit ng centurion na ganun, ay kinommend ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, karapat dapat na tularan yung ganung uri ng pananampalataya, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew chapter 8, verse 11, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Okay? Okay. So Matthew chapter 8, verse 8, dito sa amin, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi pa ako dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. So you see, yung power of the word. The power of the spoken word. So kung naniniwala tayo by merely touching the hem of the garments of the Lord, the tassel of the Lord, and anything that pertains to Him or has a connection with Him ay nagkakaroon ng pagdaloy ng kapangyarihan, then yun nga ang sabi natin, sana mapagtibay din natin, mapagtibay ba tayo, ma-establish or maitatag, mapagtibay din natin ang ating pananampalataya that by merely listening the Word of God, ay magkakaroon din tayo ng kagalingan. Magkaroon din tayo ng biyaya. Kasi yung sinasabi niya, panghawakan natin yung pangako na yun. There's a spoken word, may pangako Psalm 107 verse 20. At saka yung Matthew chapter 8 verse 11. Ibig sabihin, kinommend namin sa buong Israel, wala pa akong nakakitang ganitong pananampalataya. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na karapat dapat tularan yung pananampalataya ng isang centurion. Diba yung, Lord, I am not worthy that should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. So, ginagamit natin yun sa banal na mesa. Diba yun, mga kapatid? Tapos, tatanggapin natin ang Panginoon in the Holy Communion. Kanyang body, blood, soul, and divinity ay tinatanggap natin much more na ang Panginoon yung tinatanggap natin. Hindi, sampalatayanan natin, Lord, by merely receiving you in the Holy Communion, I believe na naggagaling ako. Di ba kung minsan nakakalungkot ako, ako nalulungkot talaga ako, mga kapatid. Kasi di ba may tinatawag na healing priest or ang mga tao after ng banal na misa, di ba nagpa-final blessing na nga ang pare Hindi ko alam kung anong motivation nila kung minsan na, although ang isang parte naman dun sa pagmamano or pagbe-bless after the mass, bagamat nagbigay na ng final blessing yung mga pare natin,
ang mga tao ay lumalapit pa rin para magmano. Although, gano'n naman, alam naman natin na ang isang parte doon is yung pagbibigay galang sa ating mga pari. Kahit mga matatanda, nagmamano sa mga pari. Ang kahulugan kasi noon, pagkikilala sa mga pari na sila ay may kaugnayan kay Kristo, mga alagad ni Kristo. Tama din naman yun. Pero kung lumalapit ka sa pari para gumaling, para i-pray over ka, para gumaling, na naibigay na nga, naigawad na nga yung pagbabasbas, narinig mo na nga yung salita ng Diyos. Tapos gusto mo pang umipo sa pari para mapagaling, parang something is lacking with our faith, mga kapatid. Diba? Yun nga, dapat ma-establish natin that by merely listening to the Word of God ay mayroong kagalingan na pwede tayo pagalingin ng Panginoon. Na kailangan na naman natin ay mapagtibay natin, ma-establish natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Diba? I am not worthy that you should enter under my roof, but only see the Word and my soul shall be healed. So, sa pagtanggap pero ang ginagawa natin sa pagtanggap natin ay pinapatuloy natin ang Panginoong Jesucristo sa ating katauhan by receiving Him in the Holy Communion. At malinaw naman sa banal na kasulatan na ang tinatanggap natin ay hindi lamang simbolo, kundi sinasabi ng banal na kasulatan, kung titingnan natin all throughout the New Testament, ay walang sinasabi na simbolo. Diba? Makikita natin sa sinulat ni sa 1 Corinthians chapter 10, and then dun sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27. Mga kapatid, ang linaw ng pagkapahayag doon ni San Pablo. Maging doon sa John chapter 6, kung babasahin natin yun at unawain, ang linaw doon. The Lord never mentioned all throughout the New Testament, kahit sa mga Catholic officials, sa mga writings ay ng mga official, or sa mga epistle dito sa after ng Romans, di ba? Ang Book of Acts, then Romans up to Jude, Revelation, ay makikita natin na wala kang makikita na ang tinatanggap natin nasa communion ay sinasabing simbolo lamang, mga kapatid. Walang ganun. That is why we in the Catholic Church firm yung ating pananampalataya na what we are receiving in the Holy Communion is the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang real presence. So, sa pagtanggap natin sa Panginoon, try nyo in my own experience, try nyo na pagdating sa banal na misa, di ba, lalo na pagdating doon sa consecration, kahit yung yun doon mo ibuhos yung mga kahilingan mo. Diba? Doon mo ibuhos yung mga kahilingan mo. Try mo lang, mga kapatid. Na sa consecration niya, pag-elevate, behold, di ba sasabihin ng pare, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Based yan sa John chapter 1 verse 29. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His banquet. Then sasagot tayo, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Diba? Pagtibahin natin, i-establish natin yung pananampalataya natin, mga kapatid, that through His word, ay magkakaroon tayo ng kagalingan. Yung padala niyang salita. Sa banal na misa, hindi lamang salita, kundi siya mismo ang ating tinatanggap, mga kapatid. So you see, siya mismo yung tinatanggap natin. Then why, Lord, sa pagtanggap ko sa iyo, hayaan mo na gumaling ako, Panginoon. Diba? Sa pagtanggap ko sa iyo in the Holy Communion, hayaan mo na gumaling ako, Panginoon. Hayaan mo na makalaya ako sa mga kabigatan ko. Hayaan mo na palayain mo ako sa mga umalipin sa akin. Hayaan mo at ipaintulot mo na mamuhay ako
ng may kabanalan para sa iyo. Di ba, mga kapatid? Try nyo Olivia Puntual. Ay, sorry po, Olivia, I am just a lay person like you. I-try nyo, mga kapatid, na lalo na kayo mga magulang, sa banal na misa during consecration, during ni-elevate ng ating mga kaparian yung body of Christ, doon natin ibigay yung ating pananampalataya. Try nyo. Lalo na yung lahat ng mga naglingkod. Kahit yung tayo, mga kapatid, dapat kaya nga yung pagsasagot natin, di ba? Behold, ito yung sinasabi ko. Gusto ko i-share sa inyo. Yung pagsabi ng pare na, behold, the Lamb of God. Pag sinabing behold, tingnan ninyo, di ba? Behold, look unto Him, look to Him. Sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His banquet. Diyan yung ngayon, dapat yung pagbanggit natin ng Lord or Panginoon, dapat tao sa puso. Ang kinakausap natin ng Panginoon, dapat tao sa puso at marahan lang. Huwag yung parang nagiging routine na natin, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Sana kahit yung mga lector and commentator. Yun yung sinasabi ko sa mga commentator, nakilala ko mga lector. Na sana pagbanggit dyan ay kayo yung magiging marahan yung ating pagbigkas na puno ng pananampalataya. Panginoon, di ba, tingin tayo, katingala tayo doon, in-elevate ng pare. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sana ganun, napaka-intense, napaka-prayerful na habang binabanggit natin yun. Try nyo with all sincerity and faith na sa part na yun ay habang binabanggit ang ating mga kaparian yung sinasabi na yun ay bibigkasin natin ng puno ng pananampalataya, yung ganung mga kataga. Subukan nyo at doon nyo ilatag sa harapan ng Panginoon yung inyong mga kahilingan. Nakakapatid, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sana ganun. Huwag natin gawing parang routinary activity na lang, nagiging parang nagiging ano na lang natin, parang nagiging lip service na lang. Diba? Parang nagiging lip service na lang natin na hindi natin pinapahalaga ng bawat titik at bawat mga salita. Basta lang natin binabanggit para matapos na. Naging routinary na lang. Try nyo sa sunod na pagkakataon na banggitin natin yun ng may puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ng tapat sa ating mga labi at mga puso habang binibigkas natin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Yan, mga kapatid. Di ba? So kung nakayanan nga natin manampalataya na kapag mahipo ako ng healing priest, gagaling ako. Pero nakakalungkot naman na si Jesus na yung tinatanggap natin sa banal na misa. Pero parang hindi na-establish yung ating pananampalataya. Hindi ba, mga kapatid? Okay? So, ganun sana, mga kapatid. Ayan yung ebanghelyo ngayon ng mga tao na naghahangad na mahipo ang layo-layo ng Panginoon para sila ay magkaroon ng kagalingan. So sana, sa tuwing dadalo tayo ng banal na misa, ay ipagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? So yan.
mga kapatid. At nabanggit ka natin na ang tinatanggap natin sa banal na misa is not the symbol of the body of the Lord, because sinasabi nga natin, nowhere in the New Testament na sinasabi ng Panginoon na simbolo ang ating tinatanggap. At idugtong na rin natin na tayo ng mga Katoliko ay naniniwala tayo that the real presence of the Lord is in the Holy Eucharist as we receive in the Holy Eucharist. Kasi makikita natin dito sa banal na kasulatan na walang sinasabi na simbolo, mga kapatid. Kaya nga, ang lagi nating sinasabi na ang Panginoong Jesucristo ay Katoliko, siya na nagtatag ng simbahang Katoliko, ang kanyang mga alagad ay Katoliko. Si San Pablo ay Katoliko, na siyang author ng mga 13 epistles sa Bible na naging parte ng Biblia. Si San Pablo ay Katoliko. Bakit? Ang proof natin, ang ebidensya natin, isama na natin ito, mga kapatid, para at least may alam tayo. Dito sa 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid, okay, sinasabi rito, banggitin na rin natin. 1 Corinthians chapter 10, sabi rito, ito na sa English. Bago yung Bible ko na isa eh. Ito. So, 1 Corinthians chapter 10. Okay. So, verse 16. The cup of blessings that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? Sabi niya. The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Yan. Hindi niya sinabi na simbolo. It is not a participation in the symbol of the body of Christ, the symbol of the blood of Christ. Hindi sinabi. Because the loaf of bread is one, we though many are one body, for we all partake of the one loaf. Then after that dito sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 33, ang linaw dito na sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi niya, okay, dito sa verse 27, sabi niya, basahin niyo na lang yung umpisa sa 23 and then hanggang 33, pero ang ibibigay ko sa inyo itong verse 27. Sabi dito, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. So, merong pananagutan kang matatanggap, may consequences kang matatanggap kung we are receiving the Lord unworthily. So, makikita natin dito na si San Pablo ay nangangaral na ang tinatanggap natin sa banal na misa is not just a mere symbol of the body and blood of Christ. Kasi bakit magkakaroon ka ng pananagutan kung simbolo lamang ito? So sabi niya, mananagot, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. So verse 28, a person should examine himself and so eat the bread and drink the cup. Verse 29, for anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Okay, so you see, mga kapatid, that when we partake the body of Christ in the Holy Communion, hindi simbol hindi sinasabing simbol, mga kapatid, ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. May pananagutan. Kaya nga, sa pagbanggit natin doon, tatanggapin natin ang Panginoon sa banal na komunyon.
Kaya nga ang pagbanggit natin dapat doon after nasasabihin ng pare, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His banquet." Sasagot tayo ng marahan at puno ng pananampalataya. Panginoon, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sana ganun mga kapatid. Very intense, very full of faith. Habang binabanggit natin yun. Because we will be receiving the Lord Jesus Christ in the Holy Communion. Kaya kung titingnan dun sa John chapter 6, mga kapatid, kung nabasa nyo na yung buong John chapter 6, makikita nyo doon na, kaya nga sinasabi natin, the apostles are Catholic, Jesus is Catholic, and the apostles are Catholic, and Saint Paul is Catholic. Then, our question is, why you are not a Catholic? Ano ang proof? Titingnan nyo sa yun nga, sinabi na natin kanina, sa 1 Corinthians chapter 11, 1 Corinthians chapter 10, at ang John chapter 6. Di ba? Ano yung mga tao, yung mga, yung unang pagprotesta. The first protest, kaya si Martin Luther hindi ang unang nagprotesta. Hindi si Martin Luther ang unang nagprotesta, mga kapatid. Yung mga taong sumusunod sa Panginoon, yung unang nagprotest. Kung babasahin nyo doon sa John chapter 6, di ba? Nung ilang beses sinabi ng Panginoon, "Unless you eat my body and drinks my blood, you shall have no life in you." Ilang beses yung binanggit. Sabi niya doon, sinabi niya pa doon sa John chapter 6, "My body is a true food and my blood is true drink." Anong nangyari? Sa 6:66 of John. 6:66 of John. John chapter 6, verse 66. At simula noon, ang mga tao'y nagsipagtalikod na sa Kanya. Basahin nyo. 6:66 of John. John chapter 6, verse 66. Simula noon, ay ang mga tao ay nagsipagtalikod na sa Kanya. That was the first time. That was the first Protestantism na nangyari. Hindi si Martin Luther ang una-una, kung titingnan natin. Ang mga tao na yun tumalikod sapagkat hindi nila matanggap na sa sinabi ng Panginoon that my body is true food and my blood is true drink. They are the first Protestants. Tapos pagdating sa verse 67, John chapter 6, verse 57, ano sinasabi dito? Bumaling ang Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Jesus said to them, to the 12, "Do you also want to live?" Verse 68, Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Okay? So yung mga kapatid, di ba? You have the words of eternal life. So, yung mga nagprotesta, umalis sila kasi hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap yung turo ng Panginoon. Sa lahat ng mga protestante, tanongin nyo, tingnan nyo sila. May communion pa rin naman sila eh. But it is just a mere symbolic for them. Tayo lang ng mga Katoliko ang naniniwala in the real presence of the Lord Jesus Christ. Yung mga alagad lang ang hindi umalis. Yung mga nagprotesta, hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon. Hindi masabi yung sinasabi ng Panginoon, hindi nila matanggap. So nagsipag-alisan sila. Hindi nila matanggap. Pero ang mga alagad na natili, ibig sabihin, yung mga nanatili, ay they are with us. Kasi yun yung, kung ano yung pinapanampalataya ng mga alagad, ay ganun din yung ating pananampalataya. We are not part of that 666 of John. We are part of those disciples, of those apostles who didn't leave the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo lahat ng mga protestante. Ano yung pananampalataya nila?
when it comes to the body and blood of Christ. Simbolo lang yan, simbolo. They keep on telling that to their members sa simbolo lang. Whereas, kung titingnan natin sa banal na kasulatan, wala yan. Na sinasabing simbolo. Even saintful nga, binanggit na natin kanina doon sa 1 Corinthians chapter 10 at saka doon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 23 to 33. Walang ganong sinabi sa saintful na simbolo kahit siya ay huling tinawag ng Panginoon, mga kapatid. So therefore, makukonclude natin that the apostles, our Lord Jesus Christ, the apostles, Saint Paul, are Catholic because they didn't left the Lord Jesus Christ. Sila yung nanatili. So yung mga umalis sapagkat hindi nila matanggap yung katuruan ng Panginoon patungkol sa kanyang katawan at dugo. Sila yung mga protestante, sila yung nag-protest. Nagsipag-alisan sila, mga kapatid. You see? Nagsipag-alisan sila. Okay. Ayan mga kapatid. So kaya that's why, ngayon kung alam natin na ang Panginoon pala at ang mga alagad ay Katoliko, ayun nga ang tanong natin, why you are not a Catholic? Diba? Very clear naman sa banal na kasulatan. So yun mga kapatid. So dapat natin maintindihan. So kung umalis ka sa pagiging Katoliko, ay kasama ka pala doon sa 666 of John. Di ba kinakatakutan ninyo na number yan? 666 of John. John chapter 6 verse 66. So, protestante kayo pala yun. Kayo yung nag-protest. So yung mga lagad na nanatili, hindi sila umalis, nanatili sila dun. Hindi man nila, sa moment na yun, kung babasahin natin yung John chapter 6, hindi man nila totally mag-grasp yung sinasabi ng Panginoon. How can it be? Actually, ganun yung argumento dun sa John chapter 6. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan at ang kanyang dugo? Kaya nga nung first century, ang tawag sa mga alagad ng Panginoon sa simbahan, sa Catholic Church, sa unang siglo, lalo ng imperyo ng Roma, ang dating pagan Rome, tinutagurian daw po tayo ng mga cannibal. May susulat yata yun ni Saint John Chrysostom ba yun? O tama si Saint John Chrysostom. Na may sulat siya na pinapaliwanag daw yun sa emperador. It's about yung parang akala nila, we are engaging into cannibalism. You see? Kaya nga kung hindi mo matanggap, pag umalis ka sa Catholic Church na naniniwala in the real presence of the Lord Jesus Christ, in the Holy Communion, then you are part of that. You are part of that. You are part of that people who joined in the people who left the Lord Jesus Christ. Yun sa John chapter 6 verse 66. At katuparan ka, kasama ka sa katuparan ng sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. Di ba? So kung sumali ka sa Islam na reliyon ni 6015, kasama ka doon sa katuparan pala ng 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Anong sinasabi dito sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19? Sabi dito. Okay, tingnan na, take note ha. Children, it is the last hour, and just as you heard
that the Antichrist was coming. Pag sinabing the Antichrist was coming, ibig sabihin, sa bandang hulihan. Andito na yung church, the Antichrist was coming, paparating. Okay? Ayan. Kaya kasama yan, 6015, yung sa inyo. So now, many Antichrist have appeared. Thus we know it's the last hour. Anong sabi? Verse 19, they went out from us. Di ba? Yung kung titingnan natin sa John chapter 6, yung verse 66, John 6:66. Umalis sila. Hindi nila matanggap, umalis sila. They went out from us, but they were not really of our number. Hindi talaga sila kasama natin. Okay? If they had been, they would have remained with us. Kung sila'y totoong kasama natin, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. Yun. Kaya nga, Cephas, sila yung umalis. Kaya na, di ba, yung kinakatakutan nila na 666. Andun sa John chapter 6. Sa tingin natin kaya, ano na to? Coincidence lang? No. Okay? Sinadya ba ito ng Catholic Church? Kasi ang Catholic Church naman, pari ng Catholic Church ang naglagay ng mga verses sa Bible, a chapter. Pero tiyagain niya ba yun? Nasadyain? Na doon mafo-fall ang John chapter 6, verse 66. Kaya kung titingnan natin dito sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, the Antichrist is not the Catholic Church. Yung umalis sa Catholic Church, doon magmumula ang Antichrist. Kaya nga, tingnan nyo, anong paniwalaan nyo? Yung pinifritz o sinishare ni 6015 na dumating lamang 600 years later after Jesus established His church? Sino ang paniwalaan natin? Yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo o yung mga paparating after the Lord Jesus Christ? Our Lord Jesus Christ has warned us already, mga kapatid. Basahin niyo Matthew chapter 24, Matthew chapter 7, verse 15, Matthew chapter 24. Ang linaw-linaw doon, darating ang maraming mga bulaang propeta. At magpakilala sila ng kung ano-ano. Di ba? Mayroong nagpapakilala na kinausap ng anghel. Obvious naman. Hindi anghel yung nakausap nun, sigurado tayo. Cephas gusto i-destroy ang devil ng Bible, ginamit niya si Muhammad. Kasi biro mo, nagpakilala na, kinausap daw ng anghel. Kung si Gabriel yun, kung si Angel Gabriel yung nagsalita niya, why the message of Angel Gabriel to him is not coinciding with the message of the first Angel Gabriel that gave message to the Blessed Virgin Mary? So, ibig sabihin, ang anghel na nakausap niya, Cephas, brother, is yung anghel na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Anong sabi doon? Huwag ninyong pagtakhan, sapagkat ang demonyo man ay kayang magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So we were warned already, mga kapatid. First century pa lang. Sa panahon pa lang ng Panginoon Jesucristo, nagbabala na siya na mga specific details that will happen in the church. Okay ba? Detailed yun, mga kapatid. Pero he never mentioned apostasy ng church. Merong mga nag-apostasy, yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Merong mga mag-apostasy or tatalikod sa kanang pananampalataya, but not the church as a whole. Di ba, mga kapatid? Obvious na ang mga Antichrist will not be coming inside the church, but outside those who left the Catholic Church.
Okay. Dito basahin natin sa Matthew chapter 24 ha. At saka basahin yung Matthew 7:15. At saka Matthew chapter 24. So may mga darating na mga bulaang propeta. So kung yung kinakaaniban mo na sekta o relihiyon ay huli, dumating kaysa sa Catholic Church, then ang probability is doon magmumula ang mga Antichrist. No, yung Matthew 7:15, basahin niyo, tapos dito sa Matthew 24. Kaya nga, the Lord has foretold already the mga details na mangyayari sa kanyang church. But He never mentioned na matatalikod yung kanyang iglesia ang itinatag. He never mentioned because beforehand pa lang, nung sinabi niya itatag niya ang kanyang iglesia, sabi niya, I will build my church. Upon this rock, I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Yan mga kapatid. At saka nakalagay sa hula, Daniel chapter 2, verse 44, na hindi talaga masisira o mawasak yung kanyang kaharian. Good girl daw, ink, makapront, may Kristo. Sabi niya. Pero kapag member ka na hindi kinikilala sa Kristo kundi si Manalo. Oo, yan, darating. Pag sinabing darating, ito yung simbahan, ito yung Catholic Church, mayroong darating. Huli, bro, di ba, brother Sipas? Ibig sabihin, darating, mga huli. So, tatanungin natin ngayon, sino yung mga huling dumating? Yung naitatag doong 6th century, yun nga, may nakausap do ko nun si Angel Gabriel do sa kuweba. Sigurado yung angel na yun is 2 Corinthians 11 verse 14. Sabi ni, si Good Girl, sabi niya, si Ing makapront may Kristo, pero kapag member ka na, hindi kinikilala si Kristo, kundi si Manalo. Gagamitin, sabi ni Cephas, gagamitin na ang pangalan ni Kristo, kakalakalin ang salita ng Panginoon. Alam mo, kahapon, meron kaming kinuha namin yung Jubilee Cross doon sa Mary La Queen Paris. Dinala namin sa aming sa aming parokya. Alam mo ba, Miss Good Girl, tumatawid na kami, may mga traffic enforcer, pininahan kami ng isang kotse na pula, or maroon ba yun? Tapos kaya pala ganun, kasi may plug ng Italy yung kotse niya. Sabi ko, identified ko na. Okay. So you see, basahin yung Matthew 24. Sabi ko, kaya na-identify ko, pero pininahan kami, nakamotor kami yung convoy doon sa Jubilee Cross. Kasi dadalhin namin sa parokya namin. Pininahan kami noong kotse, samantalang may nagda-direct na enforcer. Legit yung aming pagliko. Pininahan kami ng kotse na pula, maroon ba yun pula? Tapos kaya pala ganun ugali. Sabi ko, ayun. Kaya pala ganun ugali. May plug ng Italy. Dinamay pa yung Italy sa kalukuhan nila. Galit ako, bumusina ako. Kasi pero pininahan kami, nakamotor kami. Talagang very close, nagulat nga yung asawa ko. You see, mga kapatid? So, the very detail ng mangyayari sa simbahan ng Panginoon ay isinaysay na ng Panginoon. But He never mentioned na sinasabing matatalikod, sapagkat it will contradict to the very first statement of the Lord that upon this rock I will build my church that even death cannot prevail against it. Diba? So magkukontradict doon. At saka sinabi pa doon sa Matthew 7:24, di ba? Makikita naman natin doon, ang taong matalino ay nagtayo, ay parang katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Darating yung unos. Darating yung malakas na hangin. Dumating yung baha, ngunit hindi mawawasak sapagkat ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. The same with the church. Kahit anong mang unos yan,
left or right, from within or from outside. It cannot shaken the church, for it was established upon the rock. O, nasa Daniel din yan, uncle, king that never, Daniel chapter 2, verse 44. At saka yung sinasabi dun sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, na ang kanyang kingdom will last forever. At saka isa pa, okay, kung titingnan natin, yung sa yun makikita natin na ang Antichrist will not be, ang magiging agent ng Antichrist will not be the Catholic Church. Kung titingnan natin, sabi nga ni Walid Subat na dating PLO member, dating Muslim, sabi niya, subukan niyo mag-preach sa Vatican. Pupugutan ba kayo ng Pupugutan ba kayo ng Catholic, ng ulo, ng Vatican? No. Subukan niyo mag-preach ng Word of God sa Middle East, sa mga Islamic country. Kung hindi ka pupugutan. Oh. So therefore, hindi ang Catholic Church ang agent ng 666, ng demonyo. Kundi ang magiging agent of the devil will be coming out from the Catholic Church. Pero lumabas sila, yun yung sa 1 John chapter 2 verse 18. At sila yung sinasabi sa John chapter 6 verse 66. Kaya hindi ang Catholic Church ang magiging agent ng Antichrist. Those who left the Catholic Church will be the manggagaling ang agent ng Antichrist. 1 John chapter 2 verse 18, John chapter 6 verse 66, tapos sila yung sinasabi sa Revelation chapter 13. Oh. So see, hindi ang Catholic Church. Ang mga pinugutan, dahilan sa kanilang pananampalataya, nakita sa langit. Saan kaya napupunta yung namumugot? 6015. Saan kaya mapupunta yung namumugot? Ang sinasabi sa John 16 verse 2, na sinasabi ko na sa inyo ng una pa, para malaman ninyo na pagdating ng araw, malalaman ninyo na ito'y sinabi ko na sa inyo, na ang mga taong gagawa nito ay mag-akalang naglilingkod sila sa Diyos. Namumugot ng ulo, kasi akala nila naglilingkod sila sa Diyos. Yan mga kapatid. So let us beware. Kaya kung umalis ka sa Catholic Church, kaya tanungin mo yung sarili mo. Kung umalis ka sa Catholic Church, ikaw kasama ka sa katuparan doon sa John chapter 6 verse 66. Kasama ka doon. And then 1 John chapter 2 verses 18 to 19. Kaya kapag may mag-preach sa atin, iba doon sa tinanggap natin, ay huwag nating pagtanggapin. Yan yung babala sa atin mga kapatid. For us not to lead astray. Yun yung dapat gawin natin. Saan yan makikita mga kapatid? Sa Galatians chapter 1 verse 7 and 8, di ba? Galatians chapter 1. Basahin natin sa Galatians, tapos yung sa 2 John verse 10. Sige nga, i-fast, copy-paste mo yung 2 John verse 10. Ikaw mag-copy-paste nun. Okay, Galatians chapter 1, verse 6 to 10, ang sabi dito. Okay. Sabi ni Dominador Carino, ang Antikristo 66 ay tapos na. 13:35 hanggang 20:01. Daniel 12:12, Apocalypse 12:12, Joseph 6:2. Ngayon, tinatapos. Ay kung tapos na, ano sinasabi doon sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19? Okay. Future yun. Kasama yun sa future. Sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, mga kapatid. Okay. Sabi dito, nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo.
Verse 8, ito yung babala, kasama sa babala. Subalit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. So, maging anghel man o sino mga alagad na mangaral ng iba sa tinanggap natin na aral ng Panginoon na iba sa ipinapangaral nila, ay wag natin sila tanggapin. Maging anghel mula sa langit, lalo na kung magpakilala na anghel mula dito sa lupa. Mas lalo dapat na wag nating tanggapin at paniwalaan. Kahit ano pang titulo yung kanilang ipakilala. Di ba? Iba-iba na ngayon ang lumulutang na titulo na ipinapakilala. Haring Adlaw, dati daw dugo natin puti, naging pula. Di ba? May nagpapakilala na kingdom of priest, ang asawa niya, asawa daw ni Abraham, resurrected body ni Abraham. Si Keturah at saka si Rebecca, si Keturah ba yun? Saka si Sarah. And then, may nagpapakilala pa na si Pope Michael. Kung anong mga titulo yung ginagamit nila. Kaya nga, ano sinasabi? Ang warning dito sa atin, Galatians chapter 1, verse 6 to 8. Ito yung the very clear warning. At saka doon sa 2 John verse 10. Ano sinasabi doon sa 2 John verse 10? Na ingatan natin na huwag nating tanggapin. Sa 2 John verse 10, mga kapatid, tingnan nyo. Buksan nyo sa Bible nyo. Okay, sabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Kaya nga, linaw, Brother Romy, di ba? Ang maging anghel na galing sa langit ay huwag tanggapin. Ilalo na kung magpakilala na anghel dito mula pa sa lupa. Di ba? Much more. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisan niya sa masasamang gawain. So you see, ano pa ang ano nito? Okay. So yun yung warning. May mga warning na sa atin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay? Puntahan natin doon. Kaya nga ito yung paalaala sa atin. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sabi dito, okay, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay, basahin nyo. Kita niyo na, mga kapatid. Sabi niya, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the tradition that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. Okay? So you see, mga kapatid, so let us hold on to traditions that were handed down to us, whether by oral or by letter. Sino ba yung merong ganun na aral? Na dapat maging panghawakan natin yun, yung mga traditions that were handed down to us. That is only in the Catholic Church. We are not sola scriptura. Sa Pokemon yung uncle. From uod, naging ibon, tas naging anghel. Okay. So, di ba? Di ba, Brother Romy? The Catholic Church, saan ba tayo? Saan ba yung turo? Sabi niya, first century, Sino ba yung mga turo na dapat natin pang hawakan na nag-handed down? Kasi actually, sabi ni Brother Attorney Marvel Yasos, sabi niya, ang tradition is handed over. Ibig sabihin, ipinasa. So, meron tayong ganun na handed down to us. Sa atin yun, kasi tayo yung may mga unbroken connection with the apostles. Kung may unbroken, kung natatag lamang noong 16th century, paano ma-handed over sa kanila? Di ba?
patay na yung mag-handover, paano nila matatanggap? Paano nila ma-handover sa kanila? Kasi ang handover dapat may continuity. Handover nga eh. Diba? Pag mga relief operation, from the chopper, yung relief, ibibigay sa mga tao, hina-handover isa-isa, tuloy-tuloy. Diba? Maging dun sa Easter Vigil, diba? Sa Easter Vigil, yung ilaw from the Paschal candle, i-hand over from the Paschal candle, i-hand over sa bawat naroon sa congregation, sa crowd, na dumalo ng Easter Vigil until the crowd ay ma-illuminate ng light na coming from the Paschal candle. Yun yung isa na example, yung relief from the chopper, yung tinatawag na hand over isa-isa. So, hand over lang siya kung may continuity. Kung walang continuity, paano ma-hand over? So, therefore, ang Catholic Church pa rin meron ng ganun. Kasi ang mga Protestante, sola scriptura, o tayo dito, sinasabi, binabalaan tayo na magiging tapat tayo at panananganan natin yung traditions, oral and written, that were handed down to us. Handed down, hand over. Ako tayo, yun yung sinasabing hand over. Sabi ni Atty. Maruliasos, hand over. Tradition, hand over. Ipinasa. So kung 16th century, yan, apostolic successions, meron tayong tinatawag na continuity. Walang unbroken link. Tayo lang makapag-trace ng roots natin from Pope Francis back to the Saint Peter. May continuity. Walang putol, walang puknat. So therefore, huwag nating tanggapin yun, yung binabala sa atin sa Galatians 1:6 to 8, and saka 2 John verse 10. So yun mga kapatid. So maybe that is by now mga kapatid. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa, nag-share, 3, at mga nag-likes, 1.4K, at sa mga nag-tap ng screen, yan, sa mga nag-tap ng screen, at yung hindi man nag-tap ng screen, pero na-consider nila na pakinggan tayo. So, Brother Romy, Cephas, at iba pa, na nag-tap ng screen, at iba pa, na nag-tap ng screen, sina Banj, Nelia, Sister Nelia Conson. Sister Nelia, ang dami mong followers sa Facebook. Magaling. Follower mo ako actually doon. Pinalo kita. Elaine, Angelito Kayaban. User 66074, Cephas. Mami Case, Seyna Pasig. Si Jeff at saka sa Peter Humadyaw. So, at maging hindi man nag-tap ng screen, pero pinakinggan nila tayo, they considered to listen to us, ay maraming salamat, at may mga nag-send ng gifts at mga nag-follow, ay pagpalain naman tayo na. Let us close it with the prayer. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for your word that we shared, we dissect. Thank you for your blessings that we learned today, that by means of listening of your word, Lord, there is healing that will take place. Psalm 107 verse 20. And we also give us faith, Lord, that as we receive you in the Holy Communion, we will receive healing from you, and we will faithfully say that, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, and my soul shall be healed. Yes, Lord. We entrust you this day. We entrust you those who participate in this live broadcast here in this platform. Bless all of them and their loved ones, all their possessions, blessings and protections to them and their loved and possessions, and their personal intentions, though maybe they cannot mention it by now, but you know what is in their heart, Lord. Reach out your hand upon us, Lord God. Keep us safe and sound today.
including all our loved ones and our possessions, and keep us against the retaliation and attacks of the devil. And cover us with your most precious blood. Bless us financially, materially, physically, and spiritually. Ligtas mo po na kami sa bibigat mga karamdaman, Panginoon, mabibigat mga pagsubok, at mga bagay na beyond our control. Bless your church. Bless our foe. Bless all our cardinals, bishops, and priests, deities, and religious. Bless all the religious people, and bless us lay people who serves you, trying to be faithful in your word. And bless us all who are here right now. And we also pray, O Lord, for you and those people na humingi ng panalangin at kagalingan sa amin. In-entrust namin siya lahat ng ito, Panginoon. At pagpalain mo rin ang mga separated brethren namin na nawa sila rin ay bumalik sa iyong simbahan, Panginoon, sa iyong simbang itinatag at hindi ng tao. Sa iyong papuri, parangal, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng banal na Espiritu na galing kasama mo noon at magpakailanman. Amen at amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Tayo po lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, shalom. That is by now, mga kapatid. Amen. May Mama Mary intercede for us in our daily endeavor. So, God bless Sister Nelia, Brother Romy, Cephas, yung mga si Good Girl kanina, and then si Bea, yung mga nag-comment. Okay. So, shalom. Signing off, my dear brothers and sisters. Amen.